Ako po si Dr. Benigno Manlapas, ang inyong lingkod na doktor na nag-aalaga sa ating mga senior citizen. Sa aking maraming taon ng panggagamot, isa sa pinakamadalas kong marinig na hiniing ay ang hirap sa pagtulog, lalo na sa mga tumutuntong sa edad na 60. Kung kayo po ay isa sa kanila, sana'y pakinggan ninyo itong sasabihin ko. Hindi nyo na kailangang magbilang ng tupa. Hindi nyo kailangan ng mga sleeping pill. At tiyak na hindi nyo na kailangang tiisin pa ang mahahabang gabi na dilat ang mga mata. Kung matapos mag-edad 60, madalas kayong biglang nagigising ng 2:00 ng madaling araw, nahihilo, kumakabog ang dibdib, at hindi na mapakali ang isipan hanggang umaga. Sandali lang po, walang sira sa inyong katawan. Mayroon lang itong kulang na marahil ay nakalimutan nyo na sa paglipas ng mga taon. Isang magaan at simpleng pagkain na siyang susi para muling buksan ang mahimbing na tulog na akala nyo'y tuluyan nang nawala. Ang katotohanan, pagkatapos ng edad 60, bumababa ng malaki ang inyong melatonin levels. Kasabay nito, ang inyong nervous system ay nagiging mas sensitibo sa stress at sa mga pagbabago sa inyong circadian rhythm. Ngunit, ang hindi sinasabi ng karamihan ay mayroong mga pangkaraniwang gulay sa mga palengke o grocery store dito sa Pilipinas na nagtataglay ng mga natural na compound na kayang palakasin ang produksyon ng melatonin, patatagin ang serotonin, at pabutihin ang daloy ng dugo sa utak. At kapag kinain nyo ang tamang uri sa tamang oras, ang inyong katawan ay natural na mahihimlay sa isang mahimbing na tulog. Walang tableta, walang pilitan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang 4 na gulay na natural na makapagdudulot ng mahimbing na pagtulog. Lahat ay suportado ng pananaliksik sa mga nakatatanda. At ang numero 1 gulay sa listahang ito. Ito rin ang gulay na kinakain gabi-gabi ni Aling Elena, tipon partaong gulang mula sa Batangas. Ito ang tumulong sa kanya na maibalik ang buong 7 oras na tuloy-tuloy na tulog matapos ang halos 15 na taon ng paghahanap ng tamang posisyon sa higaan gabi-gabi. Ngunit para gumana ito, kailangan ninyong kainin sa tamang paraan, kaya naman sana ay samahan ninyo ako hanggang sa dulo. Ano ang unang gulay? Ito ay may matingkad na pulang kulay, parang dugo. Madalas itong isinasantabi bilang pagkain pang dieta. Pero sa katotohanan, ito ay isang natural na dosis ng oxygen para sa utak na pagod dahil sa kakulangan sa tulog. Ang ika-4 na gulay na sumusuporta sa oxygen at sirkulasyon ng utak ay ang beets. Hindi lang ito makulay at mayaman sa antioxidant. Ang beets ay naglalaman ng napakataas na antas ng natural nitrates. Kapag nasa loob na ng katawan, ang mga nitrates na ito ay nagiging nitric oxide, isang molekula na nagpapaluwag sa mga daluyan ng dugo na nagpapataas ng daloy ng dugo sa utak at central nervous system. Maaaring isipin nyo na ang utak ay nagtatrabaho lang ng husto sa umaga. Ngunit kahit sa pagtulog, kailangan nito ng tuloy-tuloy na daloy ng dugo para maisagawa ang mahalagang gawain tulad ng detoxification, pag-aayos ng memorya, at pagkukumpuni ng neural tissue. Kapag bumagal ang sirkulasyon sa utak, ang mga bahaging responsable sa pag-regulate ng tulog ay humihina, na nagiging sanhi ng pira-pirasong tulog, madalas na paggising, at hirap na makatulog muli. Isang pag-aaral noong 2021 na inilathala sa journal na Nutrients ay sinubaybayan ang isang grupo ng mga nakatatanda na uminom ng beetroot juice tuwing hapon sa loob ng 4 na magkakasunod na linggo. Ang mga resulta ay nagpakita ng 7% na average
na pagtaas sa haba ng kanilang mahimbing na tulog kasama ng bahagyang pagbaba sa mga paggising sa gabi. Iniulat din ng mga kalahok na hindi na sila gaanong pagod sa umaga, mas nakakapag-focus at mas malinaw ang isipan. Bukod sa pagpapabuti ng antas ng oxygen sa utak, ang nitrates sa beets ay tumutulong na i-regulate ang presyon ng dugo sa gabi, isang bagay na pinoproblema ng maraming taong higit sa 60. Kapag ang presyon ng dugo nyo ay nagiging pabago-bago habang natutulog, maaari kayong magising na may kumakabog na dibdib, palpitations, o hirap sa paghinga. Ang pinakamahusay na paraan para gamitin ang beets ay ang pag-juice nito ng sariwa at inumin ang juice bago mag-alas 5 ng hapon. Maaari nyo itong ihalo sa carrots, mansanas, o dalandan para mabawasan ang natural nitong lasang lupa. Kung hindi kayo mahilig sa juice, maaari nyong ilaga ang beets, hiwain, at ihalo sa mga gulay, abokado, o malambot na keso para sa isang masustansyang salad sa gabi. Ang isa pang magandang option ay beet soup na niluto kasama ng lentils, sibuyas, at kaunting luya. Ito ay isang magaan at madaling tunawin na pagkain na dahan-dahang nagpaparelax sa mga daluyan ng dugo bago matulog. Gayunpaman, may isang maliit na paalala. Dapat ninyong iwasan ang pagkain ng beets pagkalampas ng alas 6 ng gabi. Bagamat ang pangunahing epekto nito ay suportahan ang sirkulasyon, sa ilang sensitibong individual, ang natural na asukal sa beets ay maaaring magdulot ng bahagyang pakiramdam ng pagiging alerto kung kakainin ito ng malapit na sa oras ng pagtulog. Ang beets ay hindi sleeping pill, ngunit inihahanda nito ang entablado para sa mahimbing at payapang tulog na natural na mangyari sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na daloy ng dugo, sapat na oxygen, at sa pagpapakalma ng nervous system. Kung naranasan nyo na ang nakakabanas na pakiramdam na inaantok pero hindi makatulog muli o gumigising sa umaga na pagod pa rin, ang isang baso ng beet juice sa hapon ay maaaring ang unang hakbang para mabago iyon. Tinutulungan ng beets ang inyong utak na makuha ang oxygen na kailangan nito para mag-relax. Ngunit kung ang inyong katawan ay nananatiling tensyonado at ang inyong mga ugat ay laging alerto, maaari pa rin kayong magising sa kalagitnaan ng gabi nang hindi alam kung bakit. Kaya kailangan natin ang ikalawang gulay, isang madilim na madahong gulay na madalas tawaging isang superfood. Subalit, iilan lang ang nakakaalam na isa rin ito sa pinakamahuhusay na pagkain para pakalmahin ang buong nervous system bago matulog. Ang ikatlong gulay na tumutulong mag-relax ng mga kalamnan at ugat ay ang kale. Kilala sa mataas na antas ng bitamina A at C, ang kale ay lalong mayaman sa dalawang mahahalagang mineral na sumusuporta sa tulog, magnesium at calcium. Ang dalawang mineral na ito ay hindi lang para sa pagpapatibay ng buto. Nire-regulate din nila ang nerve signaling, pinapatatag ang tibok ng puso, pinaparelax ang mga kalamnan, at sinusuportahan ang parasympathetic nervous system na siyang bahagi ng inyong katawan na responsable sa pagpasok sa malalim na pamamahinga. Ayon sa isang pag-aaral noong 2019 na inilathala sa Journal of Sleep Research, ang mga nakatatanda na nagdagdag ng kanilang magnesium intake sa pamamagitan ng pagkain ay nakakita ng average na 28% na pagtaas sa haba ng mahimbing na tulog pagkatapos ng 6 na linggo. Hindi lang yon, bumaba rin ng malaki ang bilang ng mga paggising sa gabi at iniulat ng mga kalahok na mas nakapagpahinga sila kahit na hindi
gaanong nagbago ang kabuuang oras ng kanilang tulog. Ang nagpapabukod tangi sa kali ay ang 100 gramo ng sariwang kali ay nagbibigay ng halos 2 beses na mas maraming magnesium kaysa sa karaniwang lettuce. Ang calcium nito ay mas madali ring maabsorb ng katawan kaysa sa maraming iba pang madahong gulay dahil mas kaunti ang taglay nitong oxalate. Ito ang dahilan kung bakit ang kale ay isang perpektong pagpipilian para sa mga matatanda na higit sa 60, lalo na sa mga may problema sa pagnipis ng buto, pamumulikat sa gabi, o hindi regular na tibok ng puso habang natutulog. Napakadali ring ihanda ng kale. Maaari nyo itong igisa ng mabilis kasama ng bawang at olive oil, magdagdag ng kaunting asin at paminta para sa lasa, o gumawa ng mainit na sopas na may manok, kale, carrots at mushrooms. Ito ay lumilikha ng isang masustansyang pagkain na nagpapakalma sa panunaw at nagpaparelax sa katawan. Kung mas gusto nyo ang mga salad, ihalo ang kale sa pulang mansanas, walnuts, chia seeds, at isang magaan na apple cider vinaigrette. Ito ay isang nakakapresko at balanseng option. Isang maliit na paalala na dapat tandaan ay ang kale ay dapat kainin bago mag-alas 6 ng gabi. Binibigyan nito ang inyong digestive system ng sapat na oras upang iproseso ang fiber at mga mineral nito nang hindi nagdudulot ng pamamaga ng tiyan. Pinapayagan din nito ang mga mineral na maabsorb at makapasok sa daluyan ng dugo bago ang oras ng pagtulog, kung kailan pinakakailangan ito ng inyong katawan. Hindi kayo kaagad aantukin sa kale, ngunit ito ay nagsisilbing malambot na unan para sa inyong nervous system. Kapag isinasama nyo ito ng regular sa inyong mga hapunan, ang pakiramdam ng tensyon, hindi mapakali o kumakabog na dibdib sa kalagitnaan ng gabi ay unti-unting mawawala. At isang araw, maaaring mapansin nyo na hindi na kayo nagigising ng maraming beses sa gabi. Lahat dahil sa isang maliit na mangkok ng berdeng gulay na tila napakasimple. Kung tinutulungan ng kale na pakalmahin ang inyong mga ugat at i-relax ang inyong mga kalamnan, ang susunod na gulay ay kumikilos na parang isang tahimik na gabay, isang banayad at eleganteng pagkain na nagsisimula ng isang serye ng malalalim na biochemical reactions sa loob ng inyong katawan. Mga reaksyon na humahantong sa serotonin, melatonin, at sa panloob na kapayapaan na maaaring nawala sa inyong pagtulog. Ang ikalawang gulay na natural na nagre-reset ng mga sleep cycle ay ang asparagus. Maaaring hindi naging bahagi ng mga tradisyonal na pagkain ang asparagus noon, ngunit ngayon ay mahahanap niyo na ito sa halos lahat ng grocery store sa buong Pilipinas. Ang nagpapaging espesyal sa asparagus sa paglalakbay tungo sa mas mahusay na pagtulog ay ang natural na nilalaman nitong tryptophan. Ito ay isang essential amino acid na hindi kayang gawin ng inyong katawan ng mag-isa. Ang tryptophan ang hilaw na materyal na ginagamit upang lumikha ng serotonin, ang neurotransmitter na nagpapatatag ng mood. Mula doon, ang serotonin ay ginagawang melatonin, ang hormone na kumokontrol sa inyong mga siklo ng pagtulog. Sa madaling salita, kung hindi nakakakuha ng sapat na tryptophan ang inyong katawan, maaaring mas matagalan kayong makatulog. Maaari kayong magising ng mas madalas at makaramdam na hindi nakapagpahinga sa umaga. Isang pag-aaral noong 2022 na inilathala sa Frontiers in Nutrition ay nagpakita na nang ang mga nakatatanda ay kumonsumo ng mga pagkaing mayaman sa tryptophan sa hapon 3 hanggang 5 beses sa isang linggo, ang kanilang blood levels ng serotonin
ay tumaas ng malaki pagkatapos ng 4 na linggo. Tinulungan sila nitong makatulog ng mas mabilis, magkaroon ng mas mahimbing na tulog, at gumising na mas alerto. Ang mga taong may kasaysayan ng banayad na pagkabalisa, mataas na pagiging sensitibo o pabago-bagong mood ay nag-ulat din ng mas matatag na emosyon nang sinunod nila ang routine na ito. Bukod sa tryptophan, ang asparagus ay mayroon ding banayad na diuretic effect. Ito ay lalong nakakatulong para sa mga senior na madalas magising sa gabi para gumamit ng banyo. Kapag kinain sa hapon, tinutulungan ng asparagus ang katawan na ilabas ang sobrang likido ng mas maaga sa araw, na maaaring mabawasan ang mga pagpunta sa banyo sa gabi, isa sa pinakakaraniwang nakakagambala sa tulog pagkatapos ng edad 60. Maraming madaling paraan para i-enjoy ang asparagus. Maaari nyo itong steam at patakan ng kaunting olive oil sa ibabaw na may budbod ng linga para sa isang magaan na pampagana, o i-roast ito kasama ng salmon, nilagang itlog at mashed potatoes para sa isang masustansyang hapunan na hindi mabigat sa tiyan. Para sa isang bagay na simple, ang paggisa ng asparagus sa olive oil at ilang butil ng bawang ay isang mabilis at banayad na opsyon na angkop para sa lahat ng edad. Pinakamahalaga, kainin ang asparagus bago mag-alas 5:30 ng hapon. Binibigyan nito ang inyong katawan ng sapat na oras upang gawing serotonin ang tryptophan, at pagkatapos ay melatonin, kasabay ng paglubog ng araw at paghahanda ng inyong biological clock para sa pagtulog. Hindi kayo patutulugin ng asparagus na parang tableta, ngunit inihahanda nito ang lahat upang ang tulog ay dumating ng banayad mula sa isang kalmadong mood, sa isang matatag na circadian rhythm, at isang tahimik na pantog sa buong gabi. Isang maliit na halaga lang tuwing gabi. At sa loob ng isang linggo, maaari ninyong maranasan ang isang buong gabi ng tuloy-tuloy na pamamahinga. Kung ang asparagus ay tumutulong na i-reset ang inyong internal clock at bawasan ang mga pagising sa gabi dahil sa pantog, ang huling gulay ay parang isang tahimik na uyayi na hinihintay ng inyong katawan. Hindi ito magarbo. Hindi ito bago sa paningin. At tiyak na hindi ito mahal. Gayunpaman, taglay nito ang kapangyarihan na lumikha ng isang bagay na kahanga-hanga. Tinulungan nito ang isang babae na hindi nakatulog ng dire-diretso sa loob ng 20 na taon na makatulog ng buong 7 oras sa loob lamang ng ilang araw. Ang gulay na iyon ay romaine lettuce, ang unang gulay na nagtataguyod ng mahimbing na pagtulog ng walang gamot. Hindi tulad ng iceberg, ang malutong na lettuce na madalas gamitin sa mga hamburger, o butterhead na malambot ngunit mababa sa sustansya. Ang romaine ay naglalaman ng isang pambihirang compound na tinatawag na lactocarium. Ito ay isang gatas-gatas na substance na lumalabas kapag binalinyo ang puno ng dahon. Ang nagpapaging kakaiba dito ay kumikilos ito sa nervous system sa paraang katulad ng mga low-dose na opiate, ngunit walang adiksyon, walang sedation, at hindi pinipilit ang katawan na matulog. Isang pag-aaral noong 2017 na inilathala sa journal na Food Science and Biotechnology ay natuklasan na ang katas ng romaine lettuce ay maaaring magpataas ng aktibidad ng GABA sa utak. Ang GABA ay ang neurotransmitter na responsable sa pagtulong sa katawan na mag-relax at makatulog ng mas madali. Sa mga pagsubok sa laboratorio, sa mga daga, ang grupo na binigyan ng katas ng romaine ay mas mabilis na nakatulog, nanatiling tulog ng mas matagal, at mas kaunti ang mga paggagambala
kumpara sa control group. Ang kwento ni Aling Elena, 74 taong gulang, ay isang malinaw na halimbawa. Pagkatapos ng maraming taon ng pira-pirasong tulog, sinubukan ang lahat ng herbal tea at sleep supplement na available, halos sumuko na siya. Ngunit matapos imungkahi ng kanyang anak ang isang simpleng salad sa gabi na gawa sa romaine lettuce, olive oil, apple cider vinegar, at giniling na flax seed, kinain niya ito ng tapat araw-araw, bandang 5:30 ng hapon. Pagsapit ng ika-4 na araw, nakakatulog na siya ng 6 na oras ng diretso. At sa ikalawang linggo, natutulog na siya ng buong 7 oras. Walang panaginip, walang abala. Ang dahilan kung bakit mas epektibo ang romaine kaysa sa ibang mga lettuce ay dahil ang nilalaman nitong lactocarium ay mas mataas. Nagbibigay din ito ng folate at kay vitamin C, dalawang sustansya na tumutulong na pakalmahin ang nervous system at mapabuti ang tibay laban sa stress. Ang pinakamahusay na paraan upang kainin ang romaine ay hilaw. Ihalo ito sa extra virgin olive oil, ilang patak ng apple cider vinegar, at ilang giniling na flax seeds para sa dagdag na omega-3. Maaari rin kayong magdagdag ng mga hiwa ng peras, pulang mansanas, o ilang pasas para sa natural na tamis. Ginagawa nitong mas madali at mas kasiya siya ang salad para sa mga nakatatanda. Ang pinakamahalagang bagay ay kainin ito bago mag-6 ng gabi. Binibigyan nito ang inyong katawan ng oras upang i-activate ang mga signal ng pagre-relax bago ito magsimulang gumawa ng melatonin ng natural. At mahalaga na huwag itong palitan ng iceberg lettuce na halos walang maibibigay na parehong epekto. Hindi kayo patutumbahin ng romaine na parang sleeping pill, ngunit tahimik kayong ibinabalik nito sa balanse. Ang isang simpleng salad sa gabi ay maaaring ang banayad na bulong na kailangan ng inyong katawan upang sa wakas ay makapagpahinga. Ngayon alam nyo na kung bakit naging mahirap ang pagtulog. At natuklasan nyo na rin ang 4 na gulay na makakatulong sa inyong katawan na bumalik sa natural nitong ritmo. Ngunit upang gawing tunay na pahinga ang kaalamang ito, mayroon na lamang isang bagay na kailangan nyong gawin. Magsimula. Hindi nyo kailangang baguhin ang buong dieta nyo. Hindi nyo kailangang isuko ang lahat ng paborito nyong pagkain. Kailangan nyo lang ng isang maliit na plato ng gulay sa hapon. Ang tamang uri sa tamang oras at ginagawa ng palagian araw-araw. Maaaring ito ay isang baso ng beet juice bago mag-5 ng hapon, isang maliit na mangkok ng kale na dahan-dahang ginisa sa bawang, ilang steamed asparagus spears kasama ng salmon, o isang simpleng romaine salad na may olive oil at apple cider vinegar. Alin man ang piliin niyo, gawin ito ng may pasensya at pag-unawa. Malalaman ng inyong katawan kung paano tumugon. At kung gusto niyong palakasin ang epekto, subukang magdagdag ng 2 maliliit na aksyon. Bawasan ang pag-inom ng tubig pagkalampas ng 7 ng gabi upang mabawasan ang pagkakataong magising para gumamit ng banyo. Itaas ang inyong mga binti sa loob ng 20 minuto bago matulog upang matulungan ang dugo na bumalik sa puso at maibsan ang bigat sa inyong mga binti. 3 simpleng bagay, isang plato ng gulay, kaunting pakikinig sa katawan, kaunting pasensya, at ang isang buong gabi ng pagtulog ay maaaring magsimula muli mula mismo sa gabing ito. Hindi nyo kailangan ng tableta, hindi nyo kailangan ng acupuncture, hindi nyo kailangan ng sleep clinic. Ang tunay na kailangan ng inyong katawan ay maaaring ang tamang gulay lang sa tamang oras
4 na simpleng gulay at bawat isa ay gumagana sa kakaibang paraan. Pinapataas ng beets ang oxygen sa utak, pinapakalma ang mga sobrang aktibong bahagi sa gabi. Nagbibigay ang kali ng magnesium at calcium, ginagabayan ang katawan mula sa tensyon patungo sa natural na pagre-relax. Nire-reset ng asparagus ang inyong body clock at binabawasan ang mga paggising sa gabi dahil sa pantog. At panghuli, ang romaine lettuce, isang pamilyar na gulay na naglalaman ng pambihirang compound na tinatawag na lactocarium na nag-a-activate sa inyong rest system nang walang tulong ng anumang gamot. Ang romaine ay hindi para sa lahat. Ito ay para sa mga taong matagal nang nahihirapan sa pagtulog, sinubukan na ang lahat, at hindi pa rin makapagpahinga. Ito ay para sa mga may pasensya na bumalik sa kalikasan, sa isang simpleng salad, sa tunay na olive oil, sa isang tahimik na hapunan, at sa isang mas malalim na pag-unawa sa kanilang sariling katawan. Ang mahalagang aral dito ay simple lang. Minsan, ang lunas sa matagal na nating problema ay hindi nasa komplikadong gamot, kundi nasa simpleng pagkain na kaloob ng kalikasan. Kailangan lang nating matutunang makinig muli sa ating katawan at bigyan ito ng tamang sustansya. Kaya, alin sa mga ito ang pipiliin nyo ngayong gabi? Isang malamig na baso ng beet juice, isang mangkok ng malumanay na sopas ng kale, steamed asparagus na may ilang hiwa ng lemon, o isang mapagkalingang romaine salad sa isang tahimik na plato. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba at ibahagi kung saan kayo magsisimula. At kung naranasan nyo ng mawala ng tulog o magpalipas ng oras sa paghahanap ng tamang posisyon sa higaan, isave nyo po ang impormasyong ito bilang isang paalala na may kakayahan pa ring maghilom ang inyong katawan kung bibigyan nyo ito ng tamang suporta. Huwag din po nating kalimutan na mag-subscribe para hindi niyo mapalampas ang iba pang simpleng tips tungkol sa pagkain na maaaring magbago ng inyong pagtulog at buhay pagkatapos ng edad etc. Ibahagi niyo rin po ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na maaaring nangangailangan din nito.